Kaya kasi siya sa kanyang napag-anahan. At pumunta siya sa isang lugar na masaya. Pumunta siya si Paring RJ. Si Paring RJ ay isang pinakasikat na manginginom sa kanya. Nakita ni RJ na maraming dalang pera, si Anton. At ginawa ni RJ, painom ka naman. Inom tayo. Marami. Grabe. Sa madaling salita, uminom sila. Inubos si Anton ang kanyang pera. Ininom? Nakakainom lang? Pagkatapos mo, ininom na ni RJ. Sumakit na yung nakakainom. Okay, wala ka ng pera. Napatayo si Anton. Pumunta sa harap. Harap. Hindi ko makita doon. Para makita. Hindi siya makita ron. Okay. Nalungkot si Anton. Tatay na pumas kayo dyan. Tatay, alis na dyan. Nalungkot si Anton. Nalungkot. Kamalis siya! Parang mahal ka ate ah. Nang ma-design na niya ang kanyang kailangan. Nagkaroon siya ng matinding paggutom. Malungkot at nagugutom. At sa di kalayuan, nakakita siya ng isang bahay na may nag-aalaga ng baboy. Baboy, hindi mga baboy. At yun, si Apple. Si Apple ang baboy. Ang may-ari ng baboy. Doon, doon nag-apply si Anton para manilbihan kay Apple. Handa po ako mag-alaga ng baboy para makabili po ako ng aking kakainin. Kumain si Apple. At doon, nag-alaga si Anton ng maraming baboy. Hirap na hirap si Anton. Hirap na hirap siya at nagugutom. Nagugutom. Nang mapag-isip-isip niya ang kanyang ginawa, nasabi niya sa kanyang sarili, ang mga alila ng aking ama ay sapat na pagkain at lumalabis pa samantalang ako ay namamatay sa gutom. Nagsisi si Anton. Naglakad-lakad siya. Ang sabi niya, babalik na ako sa aking ama. At bumalik si Anton sa kanyang ama. Sandali lang! Hindi ka layuan. Malaking pala ay nakatanaw na ng ama ang kanyang anak. Tuwang-tuwa ang ama. Nakita ni Anton ang kanyang ama. Nakita rin ang ama ang kanyang anak. At sabay silang tumakbo ng dahan-dahan. Minagpasan nilang bawat isa. Nakita ng ama na nagpasan niya pa ng kanyang anak. Kaya binalikan niya ito. Ang dahan-dahan ulit. Niyakap niya ang kanyang anak. Niyakap niya ito ang kanyang anak. Ay, ang kanyang ama. Sinabi niya Anton, ay, gutom. Hindi. Ano ba naman tungan ito? Sandali. Gutom na Sabi ni Anton sa kanyang ama, Ama, nagkasal na po ako sa inyo. Hindi na po ako napasapot sa tawagin ng inyong anak. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga liga. Mga liga! Mga liga! Mga liga! Baboy na. Mga liga! Lumapit kayo sa akin. Mga liga. Madali lang ama. Dali niyo rito ang pinakamahusay na damit at doon sa kanya.
Kumain tayo at magsaya. Sapagkat namatay na ang anak kong ito, ngunit muling nabuhay, nawala at ngunit nasumpungan. At sila'y nagsaya. Nasa bukid noon si Justin at pauwi na siya ng bahay. Nang palapit na siya sa bahay, narinig niya na nagsasayahan ang mga tao sa dahil na ito tumakbo sa kanyang ama. At tinanong ang kanyang ama, Ama, bakit may ano sa akin? Ano nangyayari? Dumating po ang sabi ng ama, dumating na ang iyong kapatid. Pinapatay ng iyong ama, pinapatabang buya sapagkat nagbalik siyang buhay at walang sakit. Nagalit si Justin at ayaw nila pumasok sa bahay. Nagalit siya. Pinakita niya sa mga tao na may sige. Dali siya tumapos sa kanyang ama at sinabi, pinagpipura ko kayo sa loob ng maraming taon at kailanman hindi ko kayo sinuway, ama. Ngunit minsan niyo ako binigyan ng kahit isang bisirang kambing para magkatuwaan kami ng aking mga kaibigan. Subalit nang dumating ang anak ninyong umustay ng inyong kabuhayan sa mga babae, pinagpatay pa ninyo ng pinatabang buya. Sumagot ang ama. Ano? Ang lahat na maririnig ang voice sa'yo. Ngunit dapat tayo magsaya sapagkat namatay na ang kapatid mo. Ngunit muling nabuhay. Nawala kami. Kaya masaya tayo. At dyan po nagkasama.